guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video, Yamaha NMAX 155 Part 3, kung saan ito ay symbol na natin. So ito yung kabilang pisngi ng kanyang makina guys. At ito naman yung kabilang pisngi ng kanyang makina. Ito po ay palitan natin ng bagong crank pin. Kasi yan po ang salarin kung bakit nagkaroon siya ng tunog helicopter. Kung nakita nyo ang gasgas na yan guys, yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ingay ang kanyang makina, no? Dapat ito po ang hitsura ng ating crank pin, makinis, swabe. Yan po dapat ang hitsura para walang tunog ang ating makina. So yan po ang naging resulta guys, may gasgas siya. Dahilan kung bakit nagkaroon siya ng biglaang tunog helicopter. Kaya connecting rod naman guys ay ox no lang tama, no? Yan, wala siyang gasgas o sira o mga butlig-butlig. Ang kanyang stick bearing naman ay medyo ox pa rin. Pero dapat palitan din natin siya ng stick bearing at bagong connector dahil apitado po yan sa pagkasira ng ating crank pin. Bagong side bearing, dalawa yan na pinalit natin. At ito naman ang itsura nating sigunyal pagkatapos natin siyang mapalitan ng bagong connecting rod. Siyempre, parinig ko muna ang tunog guys, no? Ng bagong connecting rod natin. Goods na goods, walang ingay. At ito naman tunog ng connecting rod natin guys nang hindi natin siya napalitan, no? So, yan po ang ingay ng kanyang crankshaft o connecting rod nung hindi pa natin siya napalitan ng connecting rod. Bagong side bearing, kasi napaka-importante po talaga ang side bearing guys. Kasi kung ibabalik natin, may tendency na masisira ang ating dalawang side bearing nung pinalitan natin siya ng bagong connecting rod. So, yun, ikabit na natin siya sa kanyang makina pala, crankshell. So, siyempre kung paano natin siya kabit, may mga steps na ito na dapat gawin. Una ay lagyan natin ng oil ang kanyang crankshell guys. Pampadulas yan. Para mabilis ang pagpasok ng ating side bearing. Siyempre ang side bearing din ay lagyan din natin ng oil ang kanyang mga bulitas. At siyempre ang kanyang casing, no. So ito pong crankshaft ng ating NMAX guys ay mabilis ipasok, no. Nulit na natin gamitan pa ng butin o heating. Kasi napakadali po ang pagtanggal ng kanyang crankshaft. So, ang pagbalik din is napakadali lang din. So, nulit ng gamitan ng pampainit o paraan para may pasok natin siya. Automatic, pasok yan. Tulad din ng shoot na shoot. So, ilayan natin ng kaunti guys kasi nasubrahan ang pagpasok at paikutin natin ang kanyang crankshaft. So, dapat pag-ikot natin crankshaft guys ay napaka-smooth, no? Hindi siya masyadong mahigpit. Kasi kapag masyadong mahigpit, may potential na tumagilid ang pagkabit ng ating side bearing. So, iangat mo na siya ng kaunti guys kasi nasusobrahan ng pag-shot ang ating connecting rod. So, ang obserbaran ko sa crankshaft guys, out connecting rod ng ating NMAX ay maliit po siya, no, maikli. So, kapag pinaikat mo siya pababa is pumapasok siya sa ilalim. Yun po ang nakita ko sa kanyang connecting rod. Maikli po siya. Kaya kailan alalayan natin siya pag-ikot para hindi siya mahulog sa ilalim. Yun, no? Yan. Kasi kapag mahaba yan guys, kahit ikutin mo yan, hindi yan papasok sa ilalim. May mga connecting rod po talaga ng mga ganyang design na kahit ikutin mo siya, hindi siya papasok sa ilalim. Kaya kapag nasobrahan sa load o upgrade ang ating motor, lalo na mga sniper, NMAX, mga Yamaha, kapag pumutok yung connecting rod, automatic basag ang crankcase. Kasi nga is maikli ang kanilang connecting rod. No! So lagyan din natin ng gasket na o liquid gasket ang ating crankshell. So, ito po ang pinaka-importante guys, no, na meron tayong ilalagay na gasket. Marami pong mga design ng gasket, no, liquid gasket. Pwede na mighty gasket, pwede liquid gasket, pwede gasket all. Yung ginamit ko guys ay gasket all, no. Pwede na Noboro, Triban, so kahit anong mga pandikit na pwede ilagay sa ating crankshell. Ang importante is malagyan natin siya ng gasket sa gitna. Kasi wala po siyang gasket na papel, no, or steel. So, kailangan lagyan lang natin siya ng liquid gasket. So, siyempre, wag matapos natin lagay ng gasket ang kabila. Next, isang kanyang left side naman na crankshell ang lagyan natin. So, mas maigis, dalawang crankshell ang nilagyan natin ng liquid gasket, guys, no? Ang iba kasi, isa lang ang nilalagyan nila na liquid gasket, yung kabilang pisngi lang. So, to make sure, para hindi tayo magkaroon ng back job at saka leaking, ito yung pinaka-importante na mangyayari kapag hindi natin sinigurado ang paglagay ng ating liquid gasket sa ating makina kapag isa lang ang nilagyan natin. So, may tendency, possible na magkaroon ng leaking sa gitna. Ang trabaho pa naman, kapag magkaroon tayo ng back job sa makina,
lalo na sa ating center crankcase, no, kapag ito ay may leaking. So to make sure na hindi siya magkaroon ng tagas, kailangan dalawang crankcase ang lalagyan natin ng gasket all guys. 3-band or meti gasket. Depende na sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. So siyempre pagkatapos ating lagyan ng gasket, lagyan din natin ng oil ang kanyang crankcase. Yung may lalagyan ng kanyang side bearing. Pati na rin side bearing guys, lagyan na rin natin ng oil, no? Para sureable talaga na mabilis ang pagpasok ng ating crankshell. So yun po ang mga sikretong malupit natin guys. So mga isang linggo na rin ang motor nito guys, no, sa ating shop, no, at ngayon natin unti-unting na kompleto yung mga pisa kasi nga is yung owner naghahanap pa ng budget. Hindi nila ina-expect na ganito ang mangyayari sa kanilang makina. Pinalinis lang nilang panggilid, noon biglang umingay ang kanyang makina. So nakita naman natin guys na walang kasalanan yung mekaniko ng kasa. Nagkataon lang siguro na nag-trigger yung side panggilid niya na paghigpit siguro ng drive phase is gumalaw siguro yung makina at doon na umepekto ang sira ng kanyang crankpin at doon na nagkaroon ng siya ng ingay. So kapag nalagay na natin ang kanyang crankcase guys, ilagay na natin lahat ng mga bolt na connect sa kanyang makina. Dalawang mataas at sa iba ay mga maikli. So hindi na pwede magkabaliktad guys kasi may sukat po ang mga bolt ng ating makina. Okay. So ito po ang ilalagay natin, lahat ng mga bolt na yan. May 4 sa ilalim at sa loob ng kanyang crankcase. Siyempre yung kalimutan mag-like at subscribe guys, no? Kapag sa tingin yung video itong ginawa ko ay malaking tulong sa pagresolba ng inyong motorsiklo. Maraming salamat. At siyempre kung ikaw ay ngayon lang nagawi sa ating Facebook page, pakipollow na rin. Maraming salamat. Kapag nalagay nyo na ang mga bolt guys at nagpitan nyo na, i-check nyo ang ikot ng ating crankshaft. Dapat napaka-smooth po yan at hindi pilit. Kasi kapag pilit yan, maaaring tumagilid ang ating bearing at possible nagkaroon ng disalign sa ating crankshaft. So, kita nyo lang guys, no, napaka-swabe yung pag-ikot ng ating crankshaft. Ibig sabihin, nasa tamang posisyon ating paglagay ng ating crankshaft at saka connecting rod sa ating makina. So, yun, since tapos na siyang ilagay guys, lahat ng mga bolt at okay na ang kanyang crankshaft sa loob ng ating makina, next ating ilagay ang kanyang stator assembly. Sa stator assembly naman guys, hindi yan maaaring magkabaliktad kasi nga is tatlo na ang bolt at the same time may guide yan na maliit na pin sa gitna. So kapag nalagay nyo na ang kanyang stator guys, ilagay nyo na rin ang kanyang tatlong alin na bolt. Okay. So kapag unang tanggal talaga ng alin na bolt na yan guys, medyo may katigasan yan, no? Kasi nga is merong nilagay dyan sa company. Yung tinatawag nating thread lock. So may kulay orange, may red. So kaya huwag kayong gamit basta-basta ng mga alin ng mga ordinary o local kasi maaaring bibilog ang ating alin bolt. Mas maigi yung mga matitigas na alin ang gamitin nyo guys o mga special tools na alin. So pagkatapos yan guys, ilagay na natin ang ating magneto o flywheel. So may kunya yan, tapos yung magneto natin may kanal yan sa gitna. Dapat nagka-coincide ang dalawang yan guys para hindi tayo magkaroon ng problema kung sakaling mapaandar natin ang ating motor. So yan pong hitsura ng kunya at saka yung kanal kapag ito ay nagka-coincide. Yan guys, oh. So makita mo kunya sa gitna at sa gitna ng kanyang kanal. So kapag nakuha nyo na yan guys, sureable na andarang yung motor. So lagyan mo natin ang kanyang washer. At the same time, before natin ilagay yung nut, i-make sure natin na nakatap ang ating magneto. So dalawang arrow na yan guys, dalawang daliri na yan, dapat naka-coincide yan at nakatapat. Once na nilagay na natin yung kanyang camshaft socket sa kanyang cylinder head, yung buhit na yan at saka yung bilog na yan. So yan guys, ha. Ilang dalawa dapat is nakasentro yan guys, para sakaling hindi kayo mahirapan makuha yung top dead center ng ating piston. So pwede natin lagay ang kanyang nut at higpitan na rin natin. Pagkatapos maigpitan ng kanyang nut, ng kanyang magneto, next ating gawin guys ay i-assemble na natin ang left side na bahagi ng kanyang makina. So pinakauna natin kabit ang kanyang timing chain. Baka may tanong kung gaano kahaba ang timing chain o anong sukat ng timing chain ng ating Inmax 155. Yan po ay 96 length po. Magkarapareha po sila ng length ng Sniper 135 at saka Sniper 150. Amazing! Yan lang po ang palaan kung paano natin siya ikabit ang kanyang timing chain. Next, ang kanyang chain guide na naman ang ilagay natin.
So, ang kanyang chain guide guys ay Allen bolt na 5mm ang ating gamitin. So, kapag nakabit na natin yung chain guide guys, dapat is naglalaro po ang ating chain guide at dapat gumagalaw yan at hindi nag-stack up. Kasi yan po dumadaan at umiikot ang ating timing chain. Kapag hindi yan gumagalaw, maaari mag-iingay ang ating timing chain sa ating tensioner chain guide. Mas maigi, dapat gumagalaw yan guys ha. Ayun, yan po dapat ang hitsura niya pagkatapos natin siyang mahigpitan. So, next ating gawin is ikabit na natin ang kanyang oil pump. Sa oil pump naman guys, ito yung pinaka-importante no. Lagyan natin siya ng counting oil sa gitna. Tapos yung gear ng kanyang crankshaft na nakaka-coincide sa kanyang oil pump, dapat is nakatapat yan. Kasi kapag tumabingi yan is maaaring mapiktuhan ang ating roller ng ating oil pump. Maaaring masira o baka possible hindi mag-function ang ating oil pump. So maigi guys is i-double check natin at dapat nakatapat yung ngipin, bawat ngipin nating oil pump at the same time yung gear ng ating crankshaft. So lagyan natin ng counting oil. So yan guys. At syempre ikotin natin ng kaunti. So kapag okay na ang ating panggilid guys ay pwede na natin takpan ang kanyang oil pump. So ilagay natin ang lahat ng mga bolt na tinanggal natin guys. So yung may mahabang mga bolt yan guys, yan po ay nakatapat sa kanyang dowel no? Sa loob ng ating takip ng ating oil pump. Hindi na pwede magkabaliktad kasi may sizes po ang ating haba ang ating mga bolt. Yung dalawang mahaba lang is nakatapat sa loob is yung mga may dowel. Pagkatapos sa ating matakpan yan ang kanyang panggilid, lipat na tayo sa kanyang cylinder head at saka cylinder block. So pinaka natin gawin is ikabit natin ang kanyang base gasket. Yan po ay steel no, na base gasket. So pagkatapos ng base gasket, next ay ang kanyang piston. So itong piston niya guys at block, pinakita ko sa inyo nung nakaraan is meron siyang gas-gas no. So pinabalik po na ng owner kasi is wala na siyang budget pambili ng bago. So, kailangan mo niya na pag-ipunan guys kasi mahal po ang cylinder block at saka piston. Ito po ay nagkahalaga ng mga nasa 4,000 plus, no? Kaya medyo may kamahalan talaga. Pricey. So, yung mga ring end cap natin guys, dapat is hindi yan makatabi, no? Yung isa ay nasa ibabaw at yung isa naman ay nasa ilalim. So, pag malagay na natin yung piston, next ating ilagay ang kanyang lock. Ito yung pinaka-importante guys, ha? Huwag nyo kalimutan ilagay ang lock. Kasi kapag nakalimutan nyo ilagay ang lock, maaaring lalabas ang pin at kakayod yan sa ating cylinder wall. Before natin makalimutan ay syempre shoutout na tayo. Shoutout sa lahat na nagpa-shoutout dyan sa baba. Lalo na sa ating mga solid supporters at viewers at syempre sa ating mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. So next is ilagay natin ang kanyang cylinder block. Lagyan natin ng counting oil sa loob. At saka syempre yung piston may oil na yan guys. Para hindi tayo mahirapan pagpasok ng kanyang cylinder block. So yun. So basta guys kapag nag-assemble kayo ng piston sa block, i-double check nyo po ang dalawang lock ng ating piston pin. Kasi once nakalimutan nyo isa sa mga yan, problema talaga guys. Masisira ang ating liner at saka masasayang ang inyong trabaho. So ipasok na natin ang kanyang piston. So syempre guys, advice ko kay bossing no, since may kayod ng kanyang block, dapat regular na siyang mag-change oil o makapalit ng oil. Kasi ito yung dahilan kung bakit unti-unting nababawasan ang kanyang langis ng kanyang makina. Kaya nasisira ang ating crankpin. Kasi yung crankpin guys ay nasa pinakailalim na part ng ating crankshaft. So kapag walang oil o maliit na lang oil level ng ating makina, wala na ring oil na makapasok sa ating crankpin. Siya ang dahilan kung bakit nasisira ang ating crankpin at saka connecting rod. So before tayo simbol ang kanyang cylinder head guys, ay bibigyan ko ng idea kung paano i-assemble ang kanyang BBA, kanyang rocker arm at saka kanyang camshaft. So sa BBA naman yan guys, no, ito lang gawin nyo, yung washer na yan dapat is nasa ilalim na kaposisyon yan sa may part na meron siyang malapad na spring. Yan tinuro guys sa dapat dyan nakalagay yung washer. Kasi yan po ang tamang posisyon ng ating BBA. So paano ba ilagay yan? Isabay nyo ang dalawang yan, yung rocker arm natin at saka yung BBA sa gitna. Sabay nyo siyang ihulog. Kahit hindi yan makatapat guys. But importante is masabay nyong mahulog ang dalawang yan. Saka na siya itatapat kapag once ilagay nyo na ang kanyang camshaft assembly. So yan. So siyempre para mapapasok natin yung kanyang pin,
dapat is sa gitna is walang nakaharang na hindi tumagilid ng ating BBE at saka rocker arm. Sa gitna nalagyan ng pin. So, konting silip lang at saka sikotin natin guys, no, para masintro natin ang paglagay ng ating pin. So, ito yung pinakauna nyo gawin guys. I-assemble nyo muna ang rocker arm at saka BBE. Saka isunod nyo ang kanyang camshaft. Yung butas na yan dapat is pinakauna natin yung ipasok. Kasi yan po ay thread. Yan po natin ilalagay yung bolt sa ibabaw para hindi mahulog at lumabas yung pin kung sakaling aandar ang ating motor. So, yung guhit naman sa gitna guys is dapat naka-horizontal yan. Kasi yan po ang position ng ating butas ng ating pin sa ating rocker arm. So, yan. Medyo okay na yun, no? Ilawan na natin ang ating cylinder head. So, ipasok na natin siya ng unti-unti. Kapag nakapasok na siya guys, yung isa namang rocker arm is medyo tumagilid. I-align lang natin ng kaunti. Yan, i-align lang natin ng kaunti guys. So, kapag naka-align na siya, pwede na siyang ipasok. Medyo may kaigpitan ang dalawang yan guys kasi nga is may spring yung BBE natin. Yun, nakapasok na siya. So, dapat naka-horizontal yan ang position ng ating slot ng ating pin. So, yun. So, next natin gawin guys ay i-check natin yung washer kung nasa tamang position ba siya. So, yun okay naman siya. Yung washer na yan guys. Yan po ang para sa kanyang BBE, sa spring ng kanyang BBE. So, para mapasok ang ating camshaft assembly, ang gawin nyo guys, yung dalawang lube na yan, yung dalawang intake at sa exhaust is dapat nakaposisyon yan sa ilalim. Ibig sabihin kapag nakaposisyon sa ilalim, yung dalawang balbula natin ay apat na balbula pala ay naka-close position at hindi nakatulak. Kasi yan po position ng ating camshaft. So para makapasok yan, ang gawin nyo, yung bibiin nyo at saka rocker arm ay itulak nyo. Lakasan nyo ang pagtulak guys. Ipihit nyo papunta sa kanyang balbula. Once nakatulak yung dalawang yan, automatic, mapapasok agad natin ang kanyang camshaft. Yeah, check nyo guys. Pagmasdan nyo kung paano natin pasok ang kanyang camshaft sa kanyang cylinder head. Yan. Tulak nyo ang dalawang rocker arm na yan. Pagmasdan nyo. Napakadali lang po. Sabay tulak, sabay pasok sa cams. Dapat yung loob guys sa ating camshaft is nasa baba ng posisyon. Yun, di ba? Mabilis makapasok ang ating cams kapag nakita nyo ang Amazing! Yun. Siyempre, ikot-ikotin ang cams kung ito ay naka-free wheel. Ibig sabihin, libre ng ating loob at nakaposisyon sa ilalim. So, kapag okay ng ating BBE at saka rocker arm, ang pinakalas ating kabit guys ay siyempre kanyang exhaust. Itong exhaust guys ay napakadali lang po ikabit kasi wala siyang spring, no? So, paano ba nalalaman kung workout ang ating BBE? Kapag nakapasok ang tinulak ko na yan guys sa gitna, yun no? Kapag pumasok yan, ibig sabihin, okay ang pagpasok na paglagay ng ating BBE. Kung napasok na natin ang BBE at rocker arm, sikotin na lang kaunti natin ang kanyang pin na nasa tamang position siya, no? Naka-horizontal position po siya. So, next, syempre ang kanyang exhaust na rocker arm. Ito yung pinakamadali guys, no? Kasi nung din natin siya itulak. Ilagay nyo lang siya ipatong, pwede na natin i-shoot ang kanyang pin. So, yung butas naman is nasa dulo yan guys, ha. Diyan po natin ilagay yung bolt sa ibabaw na bahagi. Siyang nagko-control na hindi lalabas ang ating pin sa ating rocker arm. So, yan po ang dalawang posisyon ng ating pin guys. Yung dalawang guhit na yan, dapat naka-horizontal yan. Kasi yung bolt natin sa taas, yan po ang maglalak sa ating pin. Lagyan natin ng kaunting oil ng kanyang rocker arm at the same time ang kanyang camshaft bearing para hindi siya agad iingay guys. Kung sakali matagal ang pagpasok ng ating oil sa ating cylinder head. So yan po ang paraan kung paano i-assemble ang kanyang rocker arm, cams at syempre yung intake at saka exhaust na BBE. Next is lagyan natin ang kanyang tensioner chain guide sa ilalim. Next ang kanyang cylinder head gasket. Yan po ay bago at nabili ko yan guys mismo sa genuine parts na tindahan. Yan po ay nagkahalaga ng 160 pesos. Next is ang kanyang cylinder head. So, konti na lang guys at malapit na matapos ang ating trabaho. Siyempre yung timing chain, ating kalimutan. Hilain.
Pagkatapos malagay ang kanyang cylinder head, next ilagay na natin ang 4 na washer sa kanyang stud bolt. Kulay itim na washer. So, syempre guys, kapag malagay na natin yung 4 na washer, ilagay na din natin 4 na nut. So, since wala tayong torque wrench, ang gawin na natin guys, yung mga sikretong malapit natin, dapat tayo, kapag tayo naghihigpit ng cylinder head, ikis-ikis lang guys ha. Wag magkatabi yung paghigpit natin para hindi magilid yung cylinder head at maganda ang paglapat natin gasket. So, sa kabila naman, Okay. basta ikis lang guys, gayahin nyo lang ginawa ko sa video. At tapos, unti-unti nyo lang higpitan. Wag nyo agad higpitan ng diretsahan. Unti-unti lang para balansi ang ating paghigpit ng ating mga nut. So, siyempre, kapag mahigpitan natin yung 4 na nut, guys, huwag natin kalimutan higpitan yung 2 stud bolt sa kanyang cylinder head. Kasi napaka-importante po na balansi po talaga. So, huwag mo natin higpitan ng masyado yung 4 na nut. Higpitan muna natin ng kaunti ang kanyang 2 stud bolt sa kanyang cylinder head. Kapag mahigpitan na natin yan, saka natin ipapainal yung 4 na nut ng ating cylinder head. Yun po ang sikretong malupit natin guys. So huwag niyong kalimutan ang advice ko na yan. Every time tayo nagtatap overhaul at nag-symbol ng cylinder head at saka cylinder block. So next guys, itong medyo may kahirapan ng kaunti, no? Labi na sa mga baguhan at hindi pa masyadong kabisado yung pag-install ng camshaft sprocket ng Yamaha. So dapat itapat nyo muna ang timing mark guys, yung bilog na yan na maliit sa magneto at yung triangle na yan sa ibabaw. So kapag nakatap na yan, hindi na kayo mahirapan pang ikabit ang kanyang camshaft sprocket. So, dapat yung camshaft is nakatap na rin yan since naka-close yung lube. So, nakaibabang position na yan. Automatic nakatap ng ating camshaft. So, ilagay natin ang kanyang compression release. At next, ang kanyang camshaft sprocket. So, may dot yan guys. So, yan po ang timing mark niya. Once nakatap na yung magneto natin, automatic nakatap ng piston. Yan na lang itatap natin guys. Yung timing mark na yan. So, once nagka-coincide yan lahat, promise, hindi kayo mahirapan panlarin ang yung motor. Padali lang po siyang panlarin at hindi na kayo mabibigo sa trabaho nyo. Once na nagka-coincide yung timing mark natin sa magneto at saka sa camshaft sprocket. So, ito lang medyo may kahirapan guys kasi meron siyang compression release na dapat nyong isabay. Yan, yung pinasok nyo, dapat nakasabay yan sa parang compression release niya, parang kamay na nag-bounce. So, kapag na-late man siya or na-advance yung sprocket, dapat i-adjust nyo ng kaunti. Dapat yung timing mark na bilog na yan, saka yung sa timing mark nating magneto, nagka-coincide yan. So, kapag nakatap na yun, automatic, yung camshaft sprocket na lang itatap natin sa ibabaw. So, dapat nasa gitna yung bilog na yan o dot na yan. Kasi automatic, nakatap na ang ating camshaft sprocket. So, yun. Medyo may kahirapan ng kaunti guys. Ito lang yung medyo may kahirapan talaga sa pag-assemble ng cylinder head. Yung pagbalik ng ating camshaft sprocket. Lalo na sa mga Yamaha guys, no? Kasi mayroon siyang compression release na nakakabit. So, kabit mo natin kanyang compression release. Yan yung sinikot-sikot ko guys ha. Yung kinabit natin ng una. Dapat nakasakay yan. So, pag once nakasakay yan, hindi na kayo mahirapan pang ilagay yung camshaft sprocket sa pin. Kasi may dowel yan sa gitna ng ating camshaft, di ba guys? Dapat is nakasakay yun. Para hindi mahulog. Kasi parang guide rin yan eh. Yan o, yan tinuro ko sa flat screw. Yun, nakatapat nating dot na yan sa ibabaw nating cylinder head. So, kapag nakatapat na yan guys, automatic, pwede na nating ilagay ang kanyang bolt sa gitna. Ganun lang po. Huwag nyo kalimutan ang mga tips na in-advise ko sa inyo guys. Malaking tulong ito lalo na sa mga nagdi-DIY at gustong manood at gustong matuto kung paano itap ang ating camshaft sprocket at kung paano natin siya ikabit. So, nakatap na ating sprocket. So, dapat naka-coincide na yung bilog na yan. So, yan guys, naka-coincide naman siya. Hilain natin ng kaunti. So, yan. So, yan guys, oh. Yan, oh, yan. Tapos, nakatap. So, since okay na siya, huwag nyo kalimutang higpitan ang bolt ng ating camshaft sprocket. Pag mahigpitan na yan, i-release na ating tensioner tosser na siya nagsisilbing natutulak sa ating timing chain at chain guide para hindi magkaroon ng ingay ang ating makina. So, sa ating trabaho, na-double check na natin yung 4 na balbula. I-rotate nyo guys, since sinamatin natin yung ginalaw. Ang next step natin ang gawin, pag okay ng lahat,
at na-double check na natin, ilagay na natin ang kanyang cylinder head gasket. Next, ang kanyang takip. So, pagkatapos ng takip, may 4 siya na mahabang bolt. Ibalik na natin yung 4 na bolt. So, nasa mga 80% na tayo guys, no? Malapit na matapos ang ating trabaho. At marinig na natin ang tunog ng kanyang makina. So baka magtanong kung magkano ang gastos lahat kasama ng kanyang libor, oil, gasket, coolant, bayad sa machine shop, bayad sa connecting rod, bearing, lahat po estimate is nasa mga 7,000 pesos po. Sa mga ganyan po. Hindi po kasama kanyang block at saka rocker. Sa pagkabit naman kanyang impeller guys, is hindi kayo mahirapan yan guys. Mapapasok nyo once nagka-coincide yung sa gitna ng guide na yan. At yung may parang sa ating bolt sa gitna, sa ating sprocket na parang may last. So kapag nagka-coincide dyan, automatic papasok ang ating impeller. Masushoot agad. Yun o, diba? Pasok. Kapag once nagka-coincide ang dalawang yan. So, ilagay na natin ang 3 bolt pala ng ating impeller. 2 mahaba at saka isang maikli. Yan. Yung 2 mahaba is nasa ilalim yan. Yung isa naman sa taas. So, ganoon lang po guys ang paraan kung paano ilagay ang ating impeller. So, ngayon, ang gawin natin is ibalik natin siya sa kanyang chassis. I-assemble natin ang kanyang panggilid. Saka natin paanda rin guys. Para marinig nyo na ang tunog ng kanyang makina. Ang resulta ng ating pag-overhaul pala. So yan. Nasa mga 85%. Ibalik natin sa kanyang motor. Yun. Na-miss na ang kanyang makina. Ang kanyang chassis. So mapaanda rin natin. 1 hour later. So una natin lagay ang kanyang washer. Next ang kanyang mga flyball sa kanyang drive pulley, i-assemble man natin guys. So sa kanyang motor pwede magkabaliktad ang kanyang mga flyball. 6 ang kanyang flyball. Siyempre ilagay natin ang kanyang plate. Siyempre pwedeng i-late ang bushing ilagay. Medyo may nakalimutan tayo dyan guys na nilagay, no? Tanggalin man natin ulit. Lagyan natin ng kaunting pampadulas ang gitna para hindi mag-stack up ang kanyang bushing. So ano po na kinimulatan natin is yung kanyang grasa. Kaunting grasa lang. Pampadulas lang. So yun. Lagyan natin ang kanyang washer. Kanyang belt. Pagkatapos ng belt, drive face. Washer na makapal. Yung nut. So, pwede na natin siyang hipitan, guys. So, pagkatapos ng hipitan, hindi pa tayo sa kanyang torque drive assembly. So, yan. So, paano ba ilagay ang belt na yan? Pigain lang natin ang torque drive. Kasi napakalambot lang po ng spring, center spring ng ating torque drive. Saka natin hilain at ipasok sa kanyang axle, torque drive axle. Okay. Yon, clutch wheel. At saka yung nut. So, siyempre guys, pagkatapos natin magpitan ito, pwede na natin paanda rin ang kanyang motor. Ito yung pinaka-moment of truth. So, yan. Nilagay na natin, guys. Yan. Hindi pa yan nakahila, no? So, yan. Balik na natin yung throttle body. Lahat ng mga sakit na tinanggal natin. Nalagyan natin ng coolant. Nalagyan na rin natin ng oil. At, syempre, pindutin natin. So, ikman natin yung paandar, guys. Parinig ko muna sa inyo. Tunog nang hindi natin siya nabaklas at napalitan ng bearing. Ito po ang tunog ng kanyang makina, guys, ha? Pakinggan nyo muna para makumpara natin kung mayroon bang pagbabago o wala. Okay. Let's go! Kamsat mo, di ba? Sago yung tingugan eh. Pagkasulog makina manguro ni.
Logitik po bro. Ito naman tunog ng makina guys pagkatapos natin siyang mapalitan ng connecting rod. On na natin yung asose at pandarin natin. Takpan mo natin ng air element ang kanyang box kasi medyo may ingay ang kanyang total body. So yun guys no, confirm na ang problema ng kanyang motor, walang iba kundi ang kanyang crank pin. Dalawang side bearing, at siyempre kanyang stick bearing at connecting rod. So yun po ang mga salarin kung bakit nagkaroon siya ng tunog helicopter ang kanyang makina. Siyempre guys, before natin makalimutan natin trabaho, ay ipapakita ko sa inyo kung paano i-check kung may oil ba na mapasok sa ating cylinder head. So kapag makita nyo ang bolt na yan sa may tabi ng kanyang injector, luwagan nyo pa counterclockwise. You know, kapag may oil na tumagas na yan sa part na yan, so ibig sabihin, ox na ox po ang pagkabit nyo ng oil pump. Kasi kapag walang oil na tumagas yan, maaari magkaroon kayo ng problema. I-double check nyo ang oil pump to make sure na hindi magkaroon kayo ng aberya sa pag-assemble ng inyong makina. So, patayin na natin ang kanyang motor. So, naman na guys, no, sa araw nito, sana sa video ito ay magkaroon ka ng idea at paraan kung paano i-troubleshoot at i-assemble ang kanyang makina at dismantle. Maraming salamat at syempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Shout out sa ating napakasipag na mekaniko at pogi. Ayos.